Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Upo na po ang lahat ng aattend ng ating teaching. Harap na rin po dito ang lahat. Ayan, thank you po. Ulit sa akin po, walang problema na kayo po ay nagkakape at nagtitinapay. Wala pong problema yan. Basta po huwag niyong madaliin at baka kayo ay mapaso at mainit pa yung inyong mga kape. Last na po natin for this year, 2024, discipline our body. Last time, nagsimula na po tayo. Hanggang saan lang po tayo? Natatandaan ninyo? Hanggang mata. Ito lang po natapos natin nun. Buhok, kilay, mata. Tatlo lang po yung diniscuss natin nung nakaraang linggo. Ngayon, susubukan nating tapusin. No? Susubukan natin. God willing, matapos po natin. Pero nakita niyo po kung gaano ka-importante mismo ang salita ng Diyos na nagsasabi na dapat yung ating mga katawan ay inaalagaan at dinidisiplina. Yan, thank you po. Okay, mas magandang mula ulo hanggang paa. Dapat po yan ay inaalagaan. Bakit? Ang pag-aalaga po natin sa ating katawan ay nagbibigay ng papuri, ng kagalakan sa ating may likha at sa ating mga kapaligid po sa atin. Kaya wag po natin siyang i-set aside. Wag natin siyang i-put aside. Diba? Minsan kasi baka nagiging spiritual tayo to the point na nakakalimutan natin yung buhay nating physical. Hindi po yung dinidisregard ng Diyos. Kaya nga sabi, your body is the temple of God. Lahat po tayo ay nasa mundo pang ito. Kaya kailangan po natin itong aralin at pagbigyan or bigyan ng pansin. Ready na po kayo? Sige po. Last na po natin. Mag-shift na po tayo next year, 2025. God willing. Excited and I'm happy na tayo po ay pare-parehong natututo. Natututo po ba tayo? Okay, sige po. At least hindi lang mga bagay na spiritual, may mga practical din tayong pwedeng i-apply. Yun naman po ang gusto ng Bible eh. Bakit? John 10:10, the thief comes only to steal, to kill, and destroy. But I, Jesus said, came that you may have life. Ang ibig pong sabihin, ang Biblia dapat ipinapamuhay. Kaya po siya dapat magkaroon ng buhay sa atin. Okay po? Let's pray. Father, we come before you once more. By your grace, we are asking, will you please dispense knowledge and let that knowledge come to pass in our lives, that it will be wisdom. Meaning, God, ang gusto namin, nananalangin kami, turuan mo kami, lahat ng naririnig naming knowledge, turuan at tulungan mo kaming i-apply yon so that it will be wisdom. Because we are called to be wise. Kaming mga anak mo are called to be wise. Maging matalino, lalo sa paggamit ng buhay na to. Thank you, God. Holy Spirit, we ask that you lead us, teach us at this moment. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So tapos na po tayo sa buhok. Okay, nabigay ko na po yung mga ilang practical patungkol sa buhok at mukha nang wala namang nagpariband. Wala namang wala din ako nakitang basang buhok, no? Wala namang nag-blower naman, no? Tayo mga Pinoy, kahit walang blower, may electric fan naman eh. Sa buhok niyo po. At least meron pong buhok, di ba? Oh. Ano po? Reband, opo. Okay po. And then kilay, mata. Natapos na rin po natin yung mga ilang practical patungkol sa mata. Now, baba tayong kaunti. Ilong. Okay? May mga laro, may laro ang mga bata dyan. Ilong. Pango. Isa po sa problema nating mga Pinoy, ilong. Bakit ko po sinabing problema? Ang mga Pinoy, ang hina ng lakas ng, mahina yung lakas, no? Walang lakas ng loob dahil lang sa ilong.
No, tapos nasisisi pa si Lord, Lord, parang medyo namali yung pagmolde mo. Parang nadiinan mo ng kaunti. Ganon yung molde. No? Mapapansin nyo po, ang mga Pinoy, walang confidence pag pinag-uusapan na yung ilong. No? Gusto pinapatangos, gusto pinapaayos. Ulit, nung last nating pinag-usapan, wala pong problema. Lalo kung talagang yan, dapang-dapa, hindi ka na makahinga, sige po, ipaayos natin. No? Puntahan muna natin, ano yung mga bagay na ginagawa ng Pinoy o maging Kristiyano pagdating sa ilong? Yun nga po, rhinoplasty o yung pagpapatangos ng ilong. Hindi kasi makontento. Remember, wala pong problema sa lahat ang pinag-uusapan natin. Pero kapag yung discontentment pumasok na sa puso mo, sa isip mo, may problema na tayo dyan. No? Pag may discontentment na. So nagpapatangos ng ilong. Remember, you are authentically made by God. Authentic ka. Hindi tayo pwedeng maging Koreano, hindi tayo pwedeng maging Amerikano, hindi tayo pwedeng maging mga sa Inglaterra na ang tatangos talaga pointed talaga yung ilong nila. Ang Pinoy talagang ganito ang ilong. Malibang malahian ka. Di ba? Malibang malahian ka. Ano po? 50% German. 50% German daw po kayo. Irish. Tapos yung 50% Shepherd. Joke lang po. Okay. Aminin natin at hindi. Isa sa problema natin, ilong, no? Ayaw nating tanggapin yung ilong natin. Bakit? Bakit? Ang sarap kayang huminga. Alam niyo kung bakit po yung mga ibang bansa, hindi natin maintindihan yung English nila? Good morning. How are you today? Kasi po, nasal po sila. Hindi po, although that's their accent, but part of their accent is because of their nose. Nasal po, pag po sinabi nating nasal, nose. Ayan, mag-ready ka na, Ate RG. Good morning, good day, bonjour. Ay, di ba? Okay, buti na lang. Mapalad po tayo na yung ating pong ilong ay mabilis ang daloy. No? Ang sarap huminga. Kung tatanungin nyo din po sila, ang hirap din po ang hirap din ng kalalagayan nila. Ha? Pag lumingon yun, mabubunggo. Tayo kahit lumingon ka ng pabalik-balik, hindi mabubunggo yung ilong mo, di ba? May blessing po sa kung ano ka. Now, isa sa gusto kong ending nitong pag-uusap natin, discipline your body, is also to love your body. When I say love your body, be confident of who you are. Tandaan niyo po tong phrase na to. What you have fits you well. Your hair fits you well. Your nose fits you well. Your eyes fits you well. Your height fits you well. Kung anong meron ka, fits you well. Ikaw yan. It fits you well. Bagay sa'yo yung buhok mo na yan. Bagay sa'yo yung ilong mo na yan. Bagay sa'yo yung mata mo na yan. Kasi pag inilagay sa'yo yung ibang mata, parang di bagay. Yan talaga ang bagay sa'yo. Bagay sa akin tong kilay na to. Diba? Imagine nyo, lagay nyo yung kilay nyo sa akin. Di ba nakakatawa? Hindi siya fit. What you are right now fits you well. Accept it. Ulitin ko yung dalawang A. Until you accept it, you will not learn to appreciate it. Accept it so that you will learn how to appreciate it. Now, puntahan natin, balikan natin yung ilong. Alam niyo po, isa sa magiging resulta, eto, kung napapansin niyo, kung gusto niyo pong malaman kung ang isang tao nagsisinungaling, tingnan niyo po yung ilong, bukod sa mata. Pag kumikimbot yung ilong, lumalaki butas ng ilong. Hindi pag nakita niyo, kung observant po kayo sa pakikipag-usap,
Pag ang isang tao hindi sigurado o nanloloko, lumalaki butas ng ilong. Halimbawa, yung anak nyo. Sa kagaling, dyan lang po, lumalaki yung butas ng ilong. No? Kaya nga po, meron tayong cartoon. Sino po yon? Si Pinocchio, no? Totoo po kasi din yun. Di ba? Pag nagsisinungaling siya, mahaba yung ilong niya. Now, why God designed nose? Ano po ang particular na gamit ng nose? Pang-amoy. Pero medically, magkakadugtong po lahat ng yan. Nung last week, ang sinabi ko po sa inyo, wag po nating sasabihin na mayroon akong tonsil. No? Ngayon po, wag naman nating sasabihin na mayroon akong sinus. No? Kasi po lahat ng tao ay may sinus. Ang tawag po sa sakit ay sinusitis. Pagpapansin niyo din po, and then naman si nurse, no? Para madali po siyang tandaan, lahat ng tis is, ang tawag po doon, pamamaga. Arthritis, inflammation. No? Kasi po ako ay frustrated doctor. Lahat po ng mga tis, yan po ay pamamaga. Kaya po, di ba pag nagtitiis ka, namamaga. Hindi po, totoo po, baka puro joke yung tinuturo. Medically, lahat po ng tis, yun po ay inflammation. Arthritis, sinusitis, pharyngitis, yan po. Pamamaga po ang gustong sabihin nun. But going back, wag nyo pong, ang Diyos matatalino, hindi sasabihin mayroon akong sinus. Kapag sinabi natin may sakit tayo, ang sasabihin natin, mayroon akong sinusitis. Okay po? Ano pong ibig sabihin? Magkakadugtong po kasi lahat ng ito. Ilong, tenga, bibig. Kaya nga po, ang doktor, ang tawag sa kanya, EENT. Okay po? Eyes, ears, nose, throat. Okay po? Magkakadugtong po lahat ng yan. Kaya po, pag may sakit kayo, tatanong, may panlasa ka ba? Kasi affected yun. Nakakaamoy ka ba? Lalo nung kasagsagan po ng COVID, di ba? Nakakaamoy ka ba? Yan po ay importante, no? Now, dinisenyo yan ng Diyos para sa kapakinabangan natin. Bakit? Naamoy mo kapag may sunog. Di ba? Nasusunog na yung kanin. Nasusunog na yung bahay. Di ba? Yung tubig na lang ang papakuluan, nasunog pa. Ay, nako. Di ba? Kaya po dapat na-appreciate natin yung ilong natin. Kaso anong mga ginagawa natin dyan minsan? Kung ano-anong nilalagay na hikaw, no? Pinabubutasan, pinapatangos, minsan. Isa po ito, no? Nakikita, kasi kami, addict kami talaga, kami mga young adult po. Yung inhaler, no? Pero ayon para sa pag-aaral talagang hindi siya good. Hindi nakaka-apekto siya, alam naman din ni nurse. Ingat lang po tayo doon sa mga masyadong paggamit. Addictive siya una, no? Addictive. Tas pag na-inhale siya talaga sa baga, refreshing siya sa una, pero kapag siya ay nadami at nadalas, hindi na rin po siya maganda, no? So yung lalo pag sobrang, paano po yung sobra? Pag ginanon yung napasok na inhaler sa, dito lang po inhaler, ha? Huwag nyo po ipapasok, pumasok na sa utak yung inhaler. Now that's nose. Huwag po nating ikahiya. Sabi nga nung kanta, huwag nating ikahiya yung ilong natin. Huwag nating ikahiya yung pagiging Pinoy natin. Ang ganda nung kanta na yun eh. Yung ilong natin is our identity. Needless to say, lahat ng mayroon tayo, it's our identity. Kaya again, accept it and appreciate it. Okay po? And i-develop kung pwede. That's nose. Ano pa yung minsan na ginagawa natin sa nose natin? Paano nyo po tinatanggal yung balahibo ng ilong nyo? Curious lang. Plucking, okay. Ginugupit, okay. Ako kasi yung chic.
nire-razor ko yung chic. O, ginaganon. Pero meron ng, ano ngayon, di ba, yung maliit na ganon, umiikot na lang siya. Tapos, bakit ko po na itanong yon? Huwag niyo po rin masyadong alisin. Alam niyo po kung anong tawag sa buhok ng ilong? Apo, hindi, ano po yung tawag? Ano? Talino talaga ng di Tatay Joseph. Kung hindi pa ako nagkakamali, ang tawag po doon ay hindi, Celia. Tama ba? Ayan, Celia. C-E-L-I... Anyway, kung ano po spelling, basta Celia po siya. Okay? Hindi po upuan. Yan din po ay may disenyo ang Diyos, no? Kasi ayaw natin ng minsan lumalabas, aesthetic. Okay naman po yun, pero sana wag niyo pong kalbuhin. Kasi po, sabi na nga natin, protection po siya. Lahat po yan ay may dahilan. Pag wala pong buhok yan, lahat po ng alikabok, pasok agad dyan sa utak nyo. Diba? Kaya wag po masyadong kinakalbo yung buhok sa ilong, no? Baka pati po yan, kinukulayan nyo, ha? Kasi pumuputi po yan, di ba? Pumuputi din yan. No? Please, wag nyo pong kulayan yan. Those are the things, practically, when it comes to nose. No? Pero bigyan natin ng biblical, no? Baka minsan ang naaamoy lang natin ay yung baho ng iba, pero yung sarili nating baho ay hindi natin naaamoy. Alam niyo po ba, sabi daw, okay, pag daw meron kang BO or body odor, I don't know kung gano'ng katotoo yun, hindi nila naamoy yung sarili nilang amoy. Maybe because sanay na sila. Kaya ang pwede magsabi ay yung ibang tao. No? Katulad ko, sa laki kong to, maasim po ang pawis ko. Kaya I need to take care of my body. No? So that's nose. Practically, wag lang po yung baho ng iba. Ang pinakamalapit na baho ay yung baho natin. Amuyin po natin yun. No? Kaya nga ang biruan, no? Sabi, parang may mabaho. Nako, bibig mo lang yun. Kasi yun pinakamalapit na wag nagsalita ka. Di ba? So, tapos na po tayo sa nose. So, please, kung kailangang iretoke, sige po, kung na-damage, lalo kung pera nyo naman, sige po. Wag din masyadong kalbuhin yung ilong. Okay po. At yung mga bata din natin, wag natin masyadong pigain. Lalo pag baby, tumangos ka. Wala na talaga. Yan talaga. No? Iniipitan pa ng sipit. No? Kawawa naman yung bata. Mali po kasi pananaw natin. Ang pananaw natin mga Pinoy, maganda lang kapag matangos ang ilong. Pero baliktad naman sila. Yung mga nasa ibang bansa naman, ang gusto, yung mga exotic. No, totoo naman po yun. Yung hindi ang ilong. Dan na tayo sa ating ilong. Dito medyo mahaba-haba. Pagsama-samahin natin. Labi, ngipin, dila, okay, bibig, tang, okay. Yan po yung pag-usapan natin. Ano yung mga practical na dapat natin ginagawa sa tatlo na yon? Bibig, dila, ngipin, o kung anumang part na yan. Okay? Puntahan muna natin yung mga ginagawa ng mundo. Yung mundo, talagang pinapa-opera pa yan para maging parang puwit ng manok. Pouty lips ang tawag nila doon. O ganun. Kasi sino po yun? Oo, yung pong ginagaya nila, di ba? Opo, ginagaya nila para lang maging pouty lips. Papa-opera po yan, parang mukhang ganun. Tapos pag nakikipag-usap ka, para ka nakikipag-usap sa isda. Ganun po ang itsura nila.
Opo, hindi ko po sila kilala. Pasensya na po. Hindi po ako mahilig kasi sa artista. Ang pamantayan ko po kasi hindi naman nila ako kilala. Ba't ko sila kikilalanin? Joke lang po. Yan. Hindi pa ako masyado nag-uubos ng oras di po, joke at tama. Hindi po ako nag-uubos talaga ng oras sa kanila. Kaya hindi ko po sila kilala. Yun po. Yung pouty lips na yun, no? Ang gusto ko pong sabihin, in general, ano man pong gawin natin, remember, natural, lahat ng to, natural. Pag inalis po natin, ginalaw natin yung natural, ano nang tawag sa kanya? Hindi na natural, no? Maybe fake, pero mas puntahan na lang natin yung hindi natural. Kaya po siya di ba pag hindi natural, medyo nakakatawa? Kaya nga pag nakaganyan, imagine mo makipag-usap ko nakaganyan yung tao. Hindi kasi natural, di ba po? No? O kaya yung kilay, tapos umangat na pala kasi papabotox. Botox, di ba? Umangat na masyadong ganun, nakikipag-usap ka, nakaganyan siya lagi. Tapos nakaganyan yung pinguso. Ang pangit po ng hindi natural. No? Natatawa po kayo, dati po kasi akong taga-teatro, kaya ko pong papangitin yung mukha. Sana yun po yung matutunan din natin. Anything na hindi natural sa atin, pumapangit. Bakit siya pumapangit? Kasi nga hindi natural. Nakakatawa. Kaya nga po yung clown, di ba? Sa totoo, pag in-imagine nyo, yung clown, di naman siya nakakatawa, nakakatuwa. Nakakatakot nga siya pag tiningnan ninyo. Nakakatawa lang siya kasi sa mga ginagawa niya, pero pag tinitigan nyo siya, hindi kasi natural. Now, going back sa ating mga labi. Isa pa po sa ginagawa ng mundo, sinabi ko na po sa inyo last week, pinapatatuan. Ulit, wala namang masama kung gusto nyo. Kasi it takes time, lalo yung mga babae. Ang dami nyo po kasing, kayo po ang pinakamagaling na artist. Bakit ko po nasabi? Kahit wala po kayong salamin, na nakakapagpinta kayo. Di ba kabisado niya na yung, meron po kasi akong nakitang ganyan, ang galing. Walang salamin, kayang pintahan. Kayo po ang pinakamagaling na artist. Ngayon, kung gusto nyo pong tatuan yan kasi you want to save time. Kasi talaga namang, tapos hindi naman siya yung tumatagal sa buong araw. Pero ngayon meron yatang lipstick na ang tagal maalis, no? Parang mamamatay ka na, naka-lipstick ka pa rin, no? Hindi ko pa alam tawag doon. Matte po ba o basta yun po. Kung ano pa po nilalagay nyo dyan, no? Ulit, wala pong problema doon. Pero be careful. Be careful. Bigyan natin ng history or background. Alam niyo po kung history. Alam niyo po kung bakit nag-chewing gum ang mga prostitute? Bukod po sa amoy ng bibig, bakit po nag-chewing gum ang prostitute? Matabunan na. Pakatawag ng appeal? Okay po. Kung titingnan niyo po yung history, no? Ang chewing gum noon ay hindi lang chewing gum para mag-chew ka, no? Yun ay may kulay. Okay? May kulay yung chewing gum na iyon, no? Partly ginagamit yon ng mga prostitute, no? Yung lipstick. Kaya nga po, lalo mga kababaihan, ingat-ingat po when wag masyadong loud, ibabagay din sa okasyon, wag din namang masyadong wala. Kasi nga, remember, just like the hair, it may seduce, mag-attract, ano po ulit yung Tagalog sa seduce? Mang-akit, no? Ganon din po yung labi. Kaya po, be careful with that. Now, puntahan natin yung mga ilang pang practical when it comes to this thing. First, sanay bang ngumiti yung labi natin? Diba?
Sabi po ng research, kapag daw po tayo yung humingiti, we just use few muscles. No? Few muscles. Pero pag po tayo ay stress, malungkot, no? Ang dami pong muscles na gumagana, kaya po dumadagdag yung wrinkles. Kaya po, the best exercise that we can do with our lips, smile. No? Ngiti. Ngiti po. Ngitim pa lang muna tayo. Smile. Yun pa lang. Susunod natin yung sinasabi, laughter. Kailan huling talagang tumawa? Nakatulad ng tawa ni Nanay Ana, yung ating bibig, yung ating labi. Lagyan natin ng difference. Tuwa at tawa. Tawa mayroon pong sound. Okay po. Pag sinabi naman nating tuwa, actually it's more on inner. Pero, bigyan din natin ng reminder, baka yung tawa natin ay nagtatawa sa ibang tao. May mali na po doon. Hindi ko po alam kung bakit ba tayo, I think lahat tayo nagawa natin to sa buhay natin. May nadapa. Natawa tayo. Hindi ko alam kung ako kasi nagawa ko na yun sa buhay ko nung bata ako. Lalo nung nadapa yung kinakainis. Natawa, natuwa ka pa. Sino pong nakagawa na nun? May nadapa, natawa. Kami lang. Halos lahat. Okay. Lalo. Opo. Pagka-vibes din. Opo. Pag nakakatawa din, no? Opo, yun. Okay. Pero minsan talagang kailangan nating balansehin yung way natin to express. Kasi, lalo yun. Halimbawa, nadapa. Hindi naman talaga nakakatawa yun. No? Lalo kung sabi nga ni Teste, kung nasaktan. Pero kung siyempre, kung nakita mo naman, yung mismong nadapa ay tumawa na, para lang maalis yung hindi siya napahiya, okay lang. Pero ang gusto ko pong i-point dun sa sample na yon, marami po tayong tawa na minsan off. Hindi nakakabuti yung tawa. Okay po. Lalo kapag we're joking around or fooling around of someone. Halimbawa, barkada barkada tayo. Tapos siya lang lagi nating binubuli, pinagtatawanan natin. Sometimes we need to be sensitive with that. Baka masyado tayong tumatawa, hindi lang kumikibo, hindi na pala siya okay. We need to be sensitive. Hindi masamang tumawa, pero hindi rin dapat tumatawa para pagtawanan ng iba. Don't fool around people. Lalo kung hindi mo ka-vibes. Pero kung, di ba kung vibes naman kayo, sige. Pero pag hindi, be sensitive po, mga kapatid. Pag hindi kayo vibes, lalo hindi nyo naman ka-close, lalo hindi nyo pa naman kakilala, don't joke around. Okay po. So, smile, laugh. Puntahan ko na po yung notes ko. Marami po kasi ito. Pagdating sa bibig. Next. Dila. Nagawa nyo na pong mangbelat. Pinoy lang tayo, mer. Di ba? Ela, buti nga sa'yo. Gamit natin sa tang natin, no? Belat. Another, eto, bulong. At bukod po sa chismis, mamaya pa yung bulong. Alam nyo po ba, eto, when it comes to ethics, halimbawa may nagpipreach, halimbawa ngayon, pag po bumulong kayo, ang laki pong epekto sa nagsasalita. Kahit hindi na po nakatingin Ang laki pong epekto nun. Alam niyo po, isa yan sa maling gawi natin. Natin na, kasama po ako.
magkakasama, mumpukan. Tapos biglang bubulong. Siyempre, ba't mo binulong? Siyempre, magti-trigger yung curiosity ng tao. Yung bulong kasi is, yung bulong, sinisira niya yung pagiging belong. Madaling tandaan, di ba? Yung bulong, sinisira yung pagiging belong. We need, mga kapatid, kailangan po nating maging makatao. Kailangan po nating maging ethical. No? Huwag po tayong basta, lalo pag maramihan, nakakaano po yun, na nakaka-disrespect or I don't know, at ease. Naramdaman niyo po yun? Gusto niyo po ba yun pag kayo, kahit hindi naman kayo yung pinag-uusapan, pero siyempre, parang, ano kayo pinagbubulungan nila, ba't hindi sinabi sa akin? So isa po yan. Please, as much as possible, huwag po nating gawin yung bulungan, lalo kapag malakihan. Okay po? Kasi yan yung totoo. Next, punta natin yung chismis. Ayan. Dami rin po niyan, no? Yung paggamit ng bibig natin. Pasimplihin natin yung chismis. Nakapag-usap na sila. Ang bilis, di ba? Anong gusto sabihin? Uy, tingnan mo yun. Ay, ang bilis nating mag-usap. Nguso lang yung gamit. Nguso, mata, kilay, walang voice. Ang bilis po nating mag-usap. Ingatan po natin yan. Chismis, naku, ingat din po tayo pagdating sa pagsasalita. Communication. Yun po yung gusto kong sabihin. Kaya po tayo mayroong labi, dila, ngipin, ngala-ngala. Lahat po yan ay for communication. Minsan akala lang natin ang communication dila. Hindi po. Pag inaral nyo po, ang communication, lahat po yan. Kasama po pati ito. No? Part po yan. Imagine niyo nga po, wala kayong labi or bibig. May dila kayo. Makakapag-communicate po kaya kayo? Hirap, no? Hindi naglalapit yung yung may laro na yan eh. Di ba may laro pong ganyan? Hindi maglalapit yung mayroon pong mga sound na kailangan po maglapit po yan. Ang tawag po natin sa communication doon ay plosive. Those are the letters pa, b. Yun po yun. So, hindi pwedeng walang labi. Communication po lahat ng yan. Hindi rin pwede na wala kang dila, lalo na. Magsa-sign language lang po kayo. Parang may clown tong mga, si Jollibee ba ako? Parang si Jollibee, bida ang saya. Mga kapatid, communication. Ang disenyo po ng Diyos sa ating bibig, dila, lahat po yan ay to communicate. One is to communicate. Now, question, paano natin siya ginagamit? No? How do we use our tongue, lips, properly? Ito pa po. How do you communicate? Paano ka nakikipag-communicate sa anak mo na nakakainis? Ay, natawa. Di ba? Tayo. Ito po yung communication natin ano ba namang bata ka? O, nagulat kayo. Cellphone kasi kayo ng cellphone dyan. Kaya ako kayo ginugulat, no? Halos mahiga na kayo ng kaka-cellphone dyan sa likod. Shouting. Shouting. Mukhang umangat po si Ate J. Parang umangat po may kaluluwa niyo.
I don't usually shout sa mic. Nakakasira po kasi siya ng speaker. Kaya hindi ko po, pag makikita niyo po nagsasalita po, hindi po ako sumisigaw. Kaya nga po may mic eh. Kasi ina-amplify na niya yung boses mo. No need to shout pag may mic po kayo. Okay po. No need to shout. Ang kailangan niyo pong gawin ay ayusin yung way ng pagsasalita, i-modulate, or kailangan diinan. Okay? Going back, shouting. Baka sigaw tayo ng sigaw. Ako, ang dami po naapektuhan kapag po sumisigaw tayo. Unang naapektuhan yung sinisigawan nyo. Alam nyo, lalo pag bata, pag sinigawan nyo, naku, yan po yung natotrauma, yan po yung nagiging dungo, yan po yung nawawala yung confidence. Yan po yung hindi na nag-explain. Kasi nasisigawan. Okay po. Ano pa po ang nangyayari sa sigaw? Alam niyo po kung sino lang ang nakikinabang sa sigawan? Kapitbahay. Kasi kayong nagsisigawan, sinigawan na. Wala naman nakakapakinig sa amin eh. Hindi niya na ako napapakinggan, hindi na rin ko siya napapakinggan. Kasi sigawan lang kami sigawan. Sino nakikinig? Kapitbahay. Di ba po? Kaya po wag tayong sigaw ng sigaw. Kasi ipinamamalita lang natin lalo kung ano nangyayari sa buhay natin. Kaya nga po anong tawag sa FB, shout out, o kaya i-shout out, ingat po sa pagsigaw-sigaw. Sino pa po naapektuhan ng pagsigaw-sigaw? Ikaw mismo. Yung sumisigaw mismo. Hindi ka naman sisigaw ng walang emosyon eh. Diba? Aangat yan, tataas ang BP mo. Pag sumigaw ka, tama Kuya Vil, ang naggasgas yung lalamunan mo. Ang dami pong affected when it comes to shouting. So please, don't usually shout. Hindi ko po sinabing huwag mag-shout, minsan kailangan yun. Pero ito po ang pamantayan namin mga guro. Don't shout always. Make sure pwede kang sumigaw once a year. Once a school year. Kasi po pag araw-araw kang sumigaw, wala na pong dating sa estudyante. Nonsense. Yung sigaw mo at yung lambing mo, pare-pareho na lang. Pero pag once mo lang gawin, may dating. Alam na, galit na talaga si teacher. Ganon din po, galit na talaga si tatay. Galit na talaga si nanay. Kaya kita nyo po, pag mga nanay, sorry, pasintabi, kasi kadalasan po ang nanay ang talagang The Voice. The Voice. By the way, ito, The Voice. Alam nyo po bang ang unang Pilipino, si Safronio? No? Vasquez. Galing. So proud to be Pinoy. Unang The Voice USA. O yun, yung mga ganun po. Kasi ang artista ko pong kilala, mga joke lang. Mga nanay, yung pagsigaw-sigaw po, alam nyo kung ba't hindi na po kayo pinapakinggan ng anak ninyo? Kasi po wala na pong difference yung sigaw at yung normal nyo pong pakikipag-usap sa kanila. So, ingat-ingat po sa ang pangitong term natin dyan, pagtalak. Para po makita nila yung difference. Kung kailan tayo sumisigaw, kailan tayo nakikipag-usap sa kanila. Kaya yung dalawa ko pong anak, as much as possible, may diin. Game! Pero hindi po pasigaw. Tara dito, come here. May diin lang po, pero as much as possible, don't shout. Okay? Another thing na pwede natin gawin sa ating way to communicate, instead of shouting, gawin natin yung ginagawa ni Kuya Vil. Singing. Okay? Learn to sing. Hindi po kailangan na kasing ganda ng quality ng boses ni Kuya Vil, ni RG, ng mga family nila Ate Malu. No? Learn to sing. Kanta po kayo. Bakit po? Part po yun ng communication. Sometimes you cannot communicate with spoken words. Sometimes kaya mo siyang ikanta.
Kaya nga po tingnan nyo, pag malungkot po kayo, tapos makinig kayo sa malungkot na kanta, nakaka-relate kayo agad kasi it's emotion. Now, kita nyo po nagbabad ako dito kasi napaka-importante po nito. Because your communication is your emotion, your conviction, your disposition in life. Lahat po ng pakawalan ng bibig na yan ay magpapakita ng kung anong tayo. Kapag po ang lagi nating sinasabi, di ba, ang lagi mong kwento, chalkboard, chalk, alam mo na agad, teacher to. Pag ang laging kwento ay Bible verse, malamang Christian to. Kasi po talagang nagpapakita yung pananalita natin ng kung sino tayo. Kaya nga po, lalimin natin, ingat-ingat po sa mga pinifeed natin sa FB natin. Kasi communication din po yun. Ingat din po sa pagre-react. Heart, like. Kasi po kung ano po yung ginagawa nating pag-react doon, ibig sabihin it's either sinasang-ayunan natin. Diba? Nilike mo, halak pala. Ibig sabihin sinasang-ayunan mo yun. Diba? Ingat po tayo, lalo sa paggamit ng social media po natin. Going back to singing, please, keep on singing. Gusto ng Diyos na umaawit tayo. God created the nature with sounds. No? With sounds. Kaya kung galit tayo, imbis na sumigaw, kumanta para kumalma. Ikaw talagang bata ka ang... Diba? Hindi ka makakasigaw. Diba? Sasagot naman, yung anak mo, talagang ganito ako, nanay. So, at least, pag narinig kayo kapitbahay, galing naman kumanta nung diba? Learn to sing. God created music. Ang ibon, kumakanta. Ang whale, kumakanta. Ang lagaslas ng tubig, sound. Ang hangin sa puno, sound. Pleasing, music. Pag sinabi nating music, pleasing. Ang shouting po, noise yun. Noise. Yung bakbakan, noise. Let it be pleasing. Let it be pleasing. Ano pong kanta yun? Nakalimutan ko na. Matanda na kasi yung kanta. Shouting versus singing. More on singing, mga kapatid. More on singing. Opo. Yun po. Feeling ko mamaya dito, pag po kayo umutot mapa-apektuhan yung ilong namin. Pero masaya po akong masaya kayo. Okay? Ang haba nitong sa bibig. Sige na, last na to sa bibig. Kiss. Nanay Ana, Tatay Charlie, Tatay Charlie, merong biglang Alzheimer. Kailan po kayo huli nag-kiss? Kagabi? Sorry, wag niyo na po sagutin. Tanong lang naman po iyon. Tatay Joseph, Nanay Ana, kailan po kayo huling nag-kiss? Bakit wala? Di nga po, kailan nga po? Parang shider. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Kayo po, kailan huling nag-kiss? Apo. Everyday. Kailan po ihuli? Kahapon, kanina po. Kailan po ihuli? Kaninang umaga. Nay Este. Kayo po. Sorry na on the spot ko kayo kasi malakas loob ko, wala asawa ko dito Nakalimutan na. Okay lang po. Okay lang po yan, no? Ate Malu. Same. Okay. CJ, kayo na kasunod. Wala nang ibang...
Nung isang gabi. Okay. Gabi ha? Okay, sige, gabi. Ay, may mga bata nga pala dito, sorry. Gabi. Sino tatanungin ko? Si Kuya Bernard o si Ate Jenny? Ate Jenny, ikaw na lang tatanungin ko. Kanina lang. Okay. Okay, hindi ko natatanungin ay, eto, last na. Sister Neats. Kahapon ng hapon. Okay. Nice. Mga kapatid, kiss. Ay, yung bagong kasal, wag na. Baka ma-on the spot. Kiss. No? Sino po? Ay, po. Special curious daw po. Kailan po kayo huling nag-kiss? Ngayon lang? Ngayong araw? Ay, very good. Ako? Friday. Hindi kasi kami nagkita kahapon. Friday. Bago pumasok. Lagi yon bago pumasok ng school. When was the last time that we kiss? No, lalo kung may ka-partner po kayo, please kiss. Iba pong chemical reaction ang nagagawa niyan sa katawan ng tao. Ulit, lalo kapag may partner kayo, mga kabataan na, nililinaw ko, lalo kapag may partner po kayo. Now, paano sa mga walang partner? Still learn to kiss. Kailan ka huling kinis ng tita mo, LK? Hindi mo na matandaan. Diba? Ay, hindi, syempre. No. Okay? Mag-girlfriend, mag-boyfriend, no touch dapat. Yan, no? Ang tawag natin dyan, distansya, amigo, amiga. At lalo kapag kayo ay magde-date, dapat group date. Baka mapunta tayo sa LCM, sa kanang part yan, no? Ala pala si Ate Beth, no? Alam nyo kung ba't kayo hindi nakinikis? Ayaw hindi naman magpakis. Diba? Kami gustong-gusto namin kayong ikis. Gusto namin kayong gilgilin. Pero pag lumalaki na yung mga bata, ayaw nang magpakis, no? KJ, kinakahiya. Lalo ko yung kikis bungal. Mga kabataan, ibang chemical reaction, ibang security ang nagagawa ng kiss. Security po ang nagagawa ng kiss. Para po siyang yung aso. Alam niyo po ang aso kapag umiihi, iihian po yung mga territorial po kasi ang aso. Ganon din po yung kiss. The kiss seal, no, security. Yun nga lang, reminder, wag lang halik ni Judas. Yun yung iingatan natin. But please, kiss as much as possible. Brother Arn, ba't ba hindi kasi nga nangyayari yun sa Pinoy? Hindi po kasi nating kultura. Tayo matatanda, hindi naman tayo din kinikiss ng mga, hindi po kasi natin kultura. Sa atin tabu. Pero sa ibang, sa ibang lahi, wala po sa kanila yon. Ang batian nila, beso. Meron talagang nagkikiss po sila, ha? Learn to kiss. Lalo po yung mga sumagot kanina na hindi na nila alam kung kailan sila huling nag-kiss. Pag uwi nyo po, pupugin nyo po ng kiss. No? Sabay dukot sa bulsa. Ang ganda ng turo ko, no? Pa. Yes. Opo, pwede. Pwede naman po yun. Pero pag partner, as much as possible sa lips, no? Pero kapag kami, halimbawa nung may sakit, ay syempre, don't kiss sa lips para din hindi kayo maging contagious yung. Pero tama po si Sister Needs doon, no? Kiss. Even in the pisngi, noo, kaya mga kabataan, magpahalik kayo, no? It's security. It's security. Okay po. Naku, nakakaala na. Tapos na po yung oras natin. Buhok, mata, ilong, bibig pa lang po yung napag-uusapan natin. Meron pa po tayong tenga. Ang dami pa po nito. Next year na lang po, no? Para
Ang, da- ang dami pa po kasi to. So, this would be the last ng... ang kasunod po kasi kamay. Ang dami po nung kamay. Sobrang dami po. Sumunod po sa kamay ay paa. Anyway, tapusin na po muna natin sa ngayon. So, ang na-discuss lang natin, buhok, kilay, mata, ilong, bibig, yan lang po ang na-discuss natin. Yan pa lang. Okay? Wala pa to. Alam niyo yung leeg, may importante din po yan, no? Opo. So tapusin muna natin. Next year, hopefully maituloy natin. Pero ang gusto ko lang pong i-summarize dito when we discipline our body is full of senses. From the tip of your hair down to the ingrown of your toes, lahat po yan punong-puno ng senses. So ang paalala ko lang po sa ating lahat, make our senses sensible. Use our senses with sense. Okay po. Paano yon? Maging sensitive tayo sa pangangailangan ng katawan natin. Pag pumipikit-pikit ka na, alam mo nang puyat yung katawan mo. Be sensitive sa pangangailangan ng katawan mo. Lahat po yan may mga alarm system. Lagnat is an alarm system. Pamumula ng mata is an alarm system. Pananakit ng ulo is an alarm system. Sinasabi po ng sistema ng katawan natin na mayroong dapat ayusin. Be sensitive sa pangangailangan ng katawan natin. Paalala po sa ating mga matatanda, please, pag po kayo may nararamdaman, huwag niyo pong tiisin, sabihin niyo po sa amin. No? Please, 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 sa mga matatanda, sabihan niyo po kami. Bakit po? Pag hindi niyo po kasi sinabi, ganun din naman po sa dulo. Pag malala, ganun din naman po siya. So please, pag may nararamdaman na po kayong kung ano man, please tell it to us. Sa mga anak ninyo, sa kapamilya, huwag niyo pong tiisin. Pakiusap. Okay po. Sa atin namang mga bata, bata talaga eh. Sa aming mga, joke lang po. Sa atin namang mga bata, no, please be sensitive, huwag abusuhin ang katawan. No? Hindi kayo laging malakas. Hindi tayo laging malinaw ang mata. Hindi tayo laging, alam mo yon, able. Huwag abusuhin ang katawan. Huwag mag-venture into extreme. Ano yung mga extreme? Pupunta sa bundok, travel, o kaya extreme sports, naputulan ka na ng kamay, Please, sa ating mga bata pa, huwag abusuhin ang katawan. So yun po yung paalala in both ages. No? Use our senses with sense. Be sensitive sa pangangailangan ng katawan, sariling katawan. Next point, be sensitive sa pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Kailangan din po yun. Be sensitive sa pangangailangan ng tao sa paligid natin. Paano yon? Yung amoy mo, ito isa to, no? Minsan nagpapabango sa dami ng tao. Hindi po yun ethical. No? May tama pong way. Punta ng CR, doon ka magpabango. Lalo kapag ang pabango mo, hindi naman trip ng lahat. Okay po. Hindi sinabing huwag magpabango. Be ethical. Kaya ko po yung sinample, be sensitive to the needs of other people. Okay po. Now, I'll end with two Bible verses. First is the Good Samaritan. The Good Samaritan used his senses well. Nakita niya
na may nangangailangan. Maybe actually, sa malayo pa lang narinig na niya, tulong! Tulong! Sabi ko sa inyo, dati kung sa theater Yeah? Ginamit niyang mabuti yung lahat ng senses niya. Binuhat niya, pinangko, isinakay. Please, use your senses for the benefit of people. Huwag maging insensitive. Huwag maging insensitive. Good Samaritan. Ang ganda po ng kwento pag inaral ninyo. And last verse that I would like to parallel discipline our body is Ephesians 6, the armor of God. Sige nga, try natin. Ano to sa Ephesians 6? The helmet of salvation. Breastplate of righteousness. Naku, kabisado kasi ni Tatay Joseph The shield of faith, the belt of truth, the sandals of good news. Okay po, ano pa nakalimutan natin? Breastplate or the sword of the Spirit or the truth. No? Bukod po sa physical na meron tayo, para din po yan maingatan, make sure that you always wear the full armor of God to protect the physical. Kung papansinin niyo po, external pa lang yung pinag-uusapan natin. Wala pa yung utak, wala pa yung puso, wala pa yung laman loob. External pa lang po yung pinag-usapan natin. Hindi pa nga natin natapos. Ang gusto kong i-point out, ganun po kahalaga ang topic when it comes to disciplining our body. So dyan po tayo nagtatapos. See you 2025 in teaching. Wala na po kasing teaching. Hindi na rin po tayo, Joseph, para po mapahinga po tayo. But I hope 2024, nakailang buwan din tayo, itinaguyod ng Lord. Sana nakapag-notes kayo, balikan nyo po yung mga inaral natin. I hope may natutunan tayo kahit iilan o papaano. Basta may natutunan po kayo, tutuloy po natin siya. At hanggat nauupo po kayo dyan, hindi lang dahil may sopas, lugaw, pandesal, kape, diba? Pero syempre party po yun. Sana meron pa rin po. Sana po lahat tayo ay magsama-samang maupo at matuto pa rin po ng mga practical yet biblical na mga aralin. I'll give you few minutes to say a word o at least to encourage yung mga nagturo. Kailangan din po namin yon. Kami, sila Ate Malu. Gusto lang po naming makarinig. Ano po ba ang feel ninyo sa teaching? It's an encouragement, feedback. Actually, I'll be asking sana ng mag-feedback po kayo sa teaching. Baka meron kaming nami-miss out, meron po kayong gustong may kulang o may sobra. I would like to know. Gusto ko pong malaman. But now, will you be generous enough to encourage us with your feedback? Ibig kong sabihin, open po. Hindi ko naman po sinabing lahat ng sabi niyo maganda. We want to hear feedback from all of you when it comes to teaching. Sige po, few minutes. Sino po ang meron po bang gustong sabihin? Who would like to encourage the teaching ministry? Salamat. Salamat sa paglalaan ng oras niyo sa pagtuturo dahil malaking bagay sa lahat sa atin dito bilang Kristiyano
na mapaalalahan na tayo bilang isang Kristiyano kung ano yung mga dapat at hindi nararapat ikilos ng isang Kristiyano, ganon. Mga dapat na makita sa atin. Kaya, yun, salamat. Malaking bagay yun. Kasi minsan nakakalimutan natin yung mga yung dapat nating ikilos, isipin, ganon. Thank you. You're welcome po. Lahat po nung tinuturo namin dito, kami din po yung unang natututo. Now, actually, when I ask you to encourage us, I'm also, nagtuturo pa rin po ako. Tinuturuan ko po ang bawat isa na learn to appreciate, no? Learn to appreciate, lalo kapag may natatanggap tayong maganda. Hindi ito para i-boost kami. Actually, I'm still teaching. Tinuturuan ko po ang congregation. Speak it out. Pag nga chismis, magaling tayo eh. Bakit pag encouragement, hindi natin pagsigawan? Tulad ng pag-awit, singers, the greatest sound for a singer is the applause of people. Ngayon lumalabas ako yata ang pinakamadaldal dito, but I'm hurt every time there's praise and worship, questions and answers. Hindi ako masayang laging ako. Kasi I'd like people to encourage you and other teachers. Para lumalabas, dungo tayo eh. Huwag kayo magagalit sa akin. Tahimik kayo masyado. Please, I'm dying na. Wala pa akong narinig sa inyo. Kukunti lang nagsasabi. Si Nelson, every now and then, kami lang. But I'm sure you'd like to hear everybody speak. And Yuri, when he sings, everybody applauds. Applauds, everybody's singing. Please appreciate, wag kayong nakaupo lang. Kano kung sino kayo. I'm actually hurt. I've been here 25 years. From 2003, when I first met you. Tahimik pa rin kayo. Well, don't tell me you're Baptist or Pentecostals. Magsalita naman kayo. Okay. Ay, may gout, opo. Oo nga. Nanamaga ako. Alam mo, ang Baptist, hindi marunong magtaas ang kamay. At least kayo, nagtataas sa worship. Pero when it comes to talking, siguro, lagi kayo nagbibigay, nag-ikap po, okay na kayo. Speak out your heart. Napipito na ako sa inyo. Receive it with love. Yan lang po si Tatay Joseph, no? Oo. Salita na kayo. Receive it with love. Kailan pa po yung gout nyo? Ano po kinain nyo? Baka? At 78, ngayon ako nagkaroon ng uric. Ano po kinain nyo? Baka. Oo, yun. Baka. Oo. Kaya ang sagot nyo na lang po, oo nga. Oh, ganun. Baka po kasi yung kinain. Tay Joseph, ano po? Warm water. Damihan nyo po. Para po mag-flush. Sabi ko po sa inyo, frustrated doctor ako, kaya alam ko yung mga... Kuya Vil. Yes. Sisegundahan ko lang din po yung sinabi ng ating foreigner na kapatid, na Tatay Joseph, na talagang minsan po kasi ang kinakailangan talaga ng mga humaharap sa taas, yung konting appreciation lang po na na-appreciate yung ginawa, yung pinaghirapan. Ang tagal pinag-preparean po nung teaching yan. Pinaghandaan po nila ng ilang buwan ba? Mga isang taon ba? Yun. Tsaka yung konting yes, amen, yung konting response lang na gano'n, talagang nakakataba ng puso. Parang sa pag-post na po yan sa FB, yung alam mo, pinost mo ng maganda, tapos wala mo lang nagre-react. Medyo nakakasama nila. Parang wala ba akong friends dito? Wala bang na-enjoy? Wala bang nagkagusto? Parang gano'n din po yung sa mga nagsasalita sa harap. Yung applause, syempre, dapat kay Lord lang po talaga yon. Pero syempre, pagka deserving naman talaga nung nagsalita, wag po natin ipagdamot. And they are really deserving. Lahat po naman nasa teaching ministry natin. Kaya palakpakan na po natin sila. Yes. We need to celebrate one another. Bible is telling, encourage one another. Kaya Kuya Bill, send mo sa mga GC para yan ang problema. Nahihiya ka pero nakita nyo? Send mo na sa mga GC namin, send namin. Okay?
para let's celebrate one another, no? Celebrate natin yung talent ng bawat isa, celebrate hindi yung magaling kung saan tayo magaling sa hindi okay eh, no? Let's celebrate. Let's celebrate. Opo, di ba? Yes po. Mahihain po talaga yung iba sa atin. Yan, Brother Joseph, alam niyo na-appreciate ko si Brother Joseph talaga. Tama din si Brother Bill. Yan. Pag po kasi nasa harapan, and parang yung kausap namin, so, super tahimik, super seryoso. Alam naman namin na nag-iisip, pero talaga nakaka-encourage yung may nag-i-amen, yan, ganyan. Si Brother Bill, nasasabi po niya kasi lagi siya sa unahan eh, na, kailangan yung encouragement talaga. Okay? So, Brother Joseph, I like Brother Joseph now. He is getting more matured now than the first time I saw him here in Gios. Yes, pero siya, improving siya na ngayon. Ayun yung maturity. And, natutuwa ako. And I thank God na nandito silang pamilya. Diba? Hindi ganun kadali to choose a church na kung saan ka titira, matututo, makipagkaibigan. It's hard, but I know they decided to be here. And thank God really, and for the two of you, Sister Ana Yang. I'm so happy. Hindi nyo lang alam, minsan yung nasa puso, diba? Ang hirap i-express. Pero alam ko naman, tayo na mga Kristiyano, nararamdaman natin yung pagmamahal puso sa puso, diba? So this is my opportunity to say thank you to both of you. Thank you, Brother Bill, na nagiging spoken, ka na rin, person. Ayan. And of course, to Brother Arnold, sabi ko nga, ako po minsan talagang busy rin. Kaya thank God so much for the heart of Brother Arnold na talagang he poured out talaga sa atin. Kung ano yung meron siya, sinishare niya, kung anong meron siya. Lahat-lahat ibinibigay niya for us to learn, di ba? And to walk kung ano yung dapat nating lakaran. And I really thank God na hindi si Lord nagkakamali, na talagang siya po yung naging head ng teaching ministry ng ating church. Amen? So sana, yun po, wag po kayong mahiya. Minsan nahiya kayong humawak sa mic to say thank you or magsalitang ganito. Alam ko naman talaga, nakakaya naman talagang humawak ng mic, kahit naman ako noon. Kahit ngayon, minsan parang, ayoko muna humawak, kaya iba na yung minsan nagpray-pray. I understand that. But I know, sa puso po nyo, kung gusto nyo kamayan si Brother Arnold, after this, may may account sa Messenger, i-PM nyo. Kung ayaw nyo humawak ng mic ngayon, to say, thank you, Brother Arn. Thank you, Sister Malu. Thank you, Pastor Arcel. May mga po sila Messenger account wherein you can express anything na pwede niyong sabihin sa kanila. And siyempre sa lahat ng ito, talagang sa Lord lang ang papuri. Thank you po, Pastora. Okay, po natin yun, qualify po natin. We need feedback. Ito po talagang part na to ay feedback. We need feedback. Kasi po isang taon na po yung lumipas. Baka mamaya ay hindi pala siya working talaga. Ang magsasabi po kasi talaga nun kayo. Iba po kasi yung view ninyo sa view namin. Maaaring nakikita namin kayong tumatawa, pero hindi naman pala, wala naman palang lalim. Please let us know. So kung mag-chat man po kayo sa amin, mas gusto ko po yung feedback. Doon sa mismong ginagawa natin. No? More than sa ako. Kung ako pong sasabihin nyo, ito po talaga puso ko kasi teacher po talaga ako. Kaya kung ano po yung nakikita nyo, kung nakikita nyo mahusay, kasi po ilang taon din po itong development. Kaya wag na po yun. Ang kailangan po natin yung pang church. Yung feedback po ninyo. Baka may kulang pa patungkol sa church o may sobra naman tayong ginagawa. Let us know. Meron pa po ba who would like to give feedback, encouragement? Okay. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord sa buhay nyo, sa buhay ng bawat isa na tumatayo dyan. Alam ko na mahirap, pero alam ko rin na ang Lord yung mag-glorify, di ba?
iba pa rin yung pagtuturo nyo. Iba yung nakikinig lang kami sa preach. At iba pa rin yung after, di ba, ng teaching, after na preach may teaching. Yung natututo kami, na hindi lang dun sa about sa preaching, iba pa rin yung natututo kami sa mga tinuturo nyo na yung talagang wisdom na kailangan talaga namin. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord sa buhay ng bawat isa. Nagiging pagpapala kayo sa amin. Ayun. Please continue to pray for all of us. Kailangan po din yun namin, wisdom. Thank you po. Meron pa po ba? Kasi kung wala na, para po tayo makapag hiwalay-hiwalay na for now. Ulit po next week, tayo ay anong kulay? Red, shade of red. Opo. Tapos po, 8:30 pa rin po hanggang 12 po tayo. May lunch naman po dito na ginayak ang church. So magsama-sama po tayo by next week. Okay po. Meron pa? Ano na? Red. Anong green? Montik mo pang isigaw na green, ha? Naka-red kasi. Red po tayo, red next week. Sige po, kung wala na, let's pray. Father, we thank you for allowing us to, Lord, salamat, to really learn from you. Thank you for sustaining us for the past months na iba't ibang mga discussion, leadership, Christian living, doctrines, and now about discipleship. God, thank you. Mayaman ang salita mo. Buhay ang salita mo. Salamat na yung salita mo, it's not just about the eternity, but even our life here on earth. Magagamit namin siya. Salamat po. Salamat din po sa kauhawan. Salamat din po sa kagutuman na ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. And salamat, Lord, na kinakatagpo mo yung kauhawan na yun because you are our living water. Thank you, God, na kinakatagpo mo yung aming kagutuman because you are the bread of life. Thank you, God, na ikaw ang katugunan sa lahat ng pangangailangan namin, whether it's spiritual, physical, emotional, financial. God, ikaw ang katugunan sa lahat. Hindi na kami lalayo pa, hindi na kami maghahanap sa iba. Ikaw ang aming kasapatan at kahigitan ng lahat ng pangangailangan namin. Lord, pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito. Dalangin ko po yung kauhawan at kagutuman na mayroon kami sa taon ng 2024. Ipatuloy mo pong madama namin at maihatid kami nito hanggang sa 2025 na mayroon pa rin kaming desire to learn, to sit down, because just like the word disciple, they are learners. And you are our teacher. You are our rabbi. God, you are the great teacher. So we want to learn from you more of you, God, in this church. Until this church will be like you. Makikita, madarama, maririnig, malalasahan ng bawat taong makakakita, papasok sa church na to. Na ikaw ang Diyos, ikaw ay buhay, that this church is really a shelter for all of us. Thank you, God, for everything. Salamat po sa ginamit mo, kala Sterlin at Ibet, Pastora, Timalu, Pastor Ercel. Salamat po kay Eteste, God, who sustain us with the food. Salamat kay Timean. Salamat din po for everyone, each one of us, sa bawat isa sa amin. Salamat po na pinagsama-sama mo kami, not just because of the food, but because of the food of your word. Thank you for feeding our spirit, God. Thank you for everyone, God. Thank you for the tech, the sound. Thank you for Kuya Bernard, God. Thank you for everyone, God. Bless each one of us and continue to put in our hearts the commitment and the desire to work with you and to work for you, because this life belongs to you. We are not ours, but we are yours.
hindi na namin pagmamayari yung buhay namin. So God, teach us to walk and work with you and for you. God, bless us with the remaining days of this year. Bless us with joy. Bless us with hope. And especially, God, importantly, bless us with your love. Your love that sustains. Your love that protects, God. Thank you, God. Dismiss us with your grace as we go home. Thank you. Nakatapos po kami in teaching for 2024. And God, we are expectant and we are excited for what you have in store for us sa 2025. God, dispense your wisdom, dispense your revelation in this church, especially in the teaching ministry. This I pray in Jesus' name, amen. Amen. God bless everyone.